US military inatake ang dalawang pasilidad sa Syria na may kaugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at mga kaakibat na grupo. Sa kabila iyan ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. The US military says it has carried out strikes in eastern Syria against two facilities used by Iran's Revolutionary Guards. US fighter jets launching an early morning strike. In this case on two locations in eastern Syria. Ano na po ba ang nangyayari sa ating mundo mga kapatid? Bakit tila lumalala ang mga nagaganap na digmaan? At bakit pati Amerika ay inaatake na rin ng Syria? Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang Huwebes, October 26, 2023, nagsagawa ang Amerika ng mga airstrike sa dalawang pasilidad na mayroong kaugnayan sa mga milisya na suportado ng Iran sa eastern Syria bilang ganti sa ginawang serye ng drone at rocket attacks laban sa mga puwersa ng US sa rehiyon. Noon kasing mga nakaraang araw kapatid, sunod-sunod na inatake ng mga milisya ng Syria at Iraq ang mga base militar ng US sa Syria. Base kay Pentagon Press Secretary General Pat Ryder, ang naturang airstrike na isinagawa ng Amerika ay nangyari sa Abu Kamal malapit sa hangganan ng Syria at Iraq. Isinagawa umano ito ng kanilang puwersa gamit ang isang F-15 at isang pares ng F-16 fighter jet na gumagamit ng precision guided munition kung saan pinunterya ng mga ito ang mga pasilidad kung saan doon iniimbak ng mga kalaban ang kanilang mga armas at bala. Ang sinasabing precision guided munition na ginamit ng F-15 at F-16 mga kapatid, ito ay yung isang uri ng missile na ginaguide ng tinatawag na Seeker Control System gamit ang isang laser guidance beam, GPS o di naman kaya ay integrated inertial navigation system para mas maging asintado sa target ang missile. Kung kaya't sa ginawang pag-atake ng US sa mga imbakan ng bala at armas sa Syria, wala umanong nasawi maliban sa nawasak na mga pinuntiryang pasilidad. Sa pahayag naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin, inilarawan nito na ang nangyaring airstrike noong Huwebes sa Syria ay ipinag-utos ni US President Joe Biden bilang pagtatanggol sa sarili at binigyan diin na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na labanan sa Gaza. Sinabi ito ni Austin dahil maraming mga espekulasyon na maaring nakialam na ang Amerika sa gulong nangyayari sa Israel at Hamas. Direkta rin niyang inakusahan ng Iran na may kinalaman ito sa nangyaring mga pag-atake sa military base ng US sa Syria kamakailan, kasunod ng pangakong magpapatuloy na atake ang puwersa ng US sa iba pang pasilidad kung hindi titigil sa pakikialam ang Iran. Ayon naman sa isang mataas na opisyal ng US military, ang dalawang target na winasak ng kanilang puwersa sa Syria ay dati nang inuukupan ng mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at mga kaakibat na grupo ng milisya. Ayon sa report nito lang Oktubre, pinunduhan umano ang mga taong ito ng tiran at mga Iranian senior leaders, binigyan ng armas at sinanay upang atakihin ang mga puwersa ng US, kung kaya't isinagawa ng tropa ng Amerika ang pag-atake bilang pagtatanggol sa sarili. Base sa mga ulat kapatid, minsan na ring iniutos ni President Joe Biden sa militar ang pagsasagawa ng pag-atake laban sa mga milisya. Ngunit dahil sa nagaganap na mga tensyon sa iba't ibang bansa, mas minabuti niyang bigyan na lamang ng babala ang Iran na huwag nang palakihin ang kanilang mga pag-atake sa puwersa ng US dahil paniguradong magdudulot lamang daw ito ng mas malawak na tunggalian sa Middle East habang patuloy na umiinit ang nangyayaring digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Nito ring Huwebes mga kapatid, inihayag ng US na magde-deploy sila ng humigit kumulang 700 mga tropa sa gitnang silangan na posibleng madadagdagan pa. Approximately 900 troops have subsequently deployed or are in the process of deploying to the U.S. Central Command area of responsibility. I can confirm that they are not going to Israel and that again they are intended to support regional deterrence efforts and further bolster U.S. force protection capabilities. Kasunod nito, inilipat din ng Amerika ang dalawang carrier strike group sa silangang Mediterranean Sea at isang amphibious ready group na mas malapit sa Israel sa katubigan ng Middle East. At dahil nga sa tumataas na banta ng pag-atake, minamadali na rin ng US ang pagpapadala sa Middle East ng karagdagang air defense system katulad ng THAAD battery o Terminal High Altitude Area Defense Battery na isang medium-range air defense system, long-range Patriot battery at short-range na Avenger air defense system. Samantalang pinahiram din ng US ang kanilang dalawang Iron Dome air defense system sa Israel para sa karagdagang depensa sa kanilang kaalyado. Sa mismong Israel nabili ng US ang Iron Dome na ito. Maraming ganitong air defense system ang Israel, ngunit sa dami ng pinapalipad na missile mula sa kalaban, kinakailangan nilang magkaroon ng karagdagang depensa.
Naalarma ng husto ang Amerika mga kapatid sa ginawang paulit-ulit na pag-atake ng mga kalaban sa kanilang mga base militar sa Syria at Iraq simula noong October 17. Bagaman hindi nagtagumpay na wasakin ng mga ito ang kanilang mga military base, ngunit ayon sa datos, umabot ng 20 pag-atake ang naisagawa ng mga kalaban na nagresulta sa pagkakaroon ng minor injuries ng 21 miyembro ng US military. Kasabay naman sa mga tensyong ito, noong Miyerkules naglabas ng matinding babala si US President Joe Biden sa Iran tungkol sa mga tropa nitong umaatake sa mga puwersa ng US. Ayon kay Biden, kung patuloy na gagawa ng mga mapaminsalang hakbang ang Iran, tutugon ng Amerika at dapat silang maging handa. Sinabi rin ni Biden na ang presensya ng mga tropang US sa Iraq at Syria ay nakatuon sa kampanyang lipulin ang ISIS at hindi nauugnay sa patuloy na labanan sa Israel. Noon pang March naganap ang huling airstrike ng Amerika laban sa mga milisya na sinusuportahan ng Iran sa Syria. Winasak ng US noon ang mga pasilidad na sinasabing ginagamit ng mga grupong kaanib sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Unti-unti na pong lumalala ang mga nangyayaring labanan sa pagitan ng iba't ibang bansa. Animoy nagkakampihan na ang mga grupong kaalyado ng Hamas. Sa kasalukuyan, maging ang Hezbollah sa Lebanon ay pinangangambahang sasali na rin sa digmaan, habang ang Amerika ay mayroon namang pagbabanta na direktang makikialam kung magpupumilit ang mga ito na umatake at hindi titigil ang Iran sa pagbibigay ng suporta. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kaganapang ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba, at kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!